Ako'y naguguluhan tulad ng hangin. Ako'y nawawala. Hey, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes. At ngayon po araw nito sa buwan po ng Abril at araw ng ika-3 araw ng buwang ito, no? Taong 2026. Ngayon po ay dadako tayo sa isang mahalagang paksa, no? Ang paksa na nagpapatibay, nagpapatungkol sa ating kaligtasan. At ito po ay mula sa Isaiah 53 verse 5, no? Ang propesiya ni Propeta Isaias, no? At ngayon sa ating pong pagpapatuloy, ito po yung pamagatan natin, Our Sin, His Scars, Our Healing. At ngayon po sa oras at araw na ito, tayo muli ay sasamahan ng aking partner para basahin ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Isaiah 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at ang mga hampas na kanyang tinanggap. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakatubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Bagamat kami po dapat ang tumanggap ng mga kaparusahan, Panginoon, ay ikaw po ang sumalong ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, at muli namin pag-aaralan ang iyong mga salita, Panginoon. Samahan mo po kami, samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaralan. At nawa ito ay tumimo sa aming puso at isipan at maibahagi din sa iba, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. No? At dito po sa ating paliwanagin ko lang. Yan. No? Dito sa ating talakay ngayon, tatalakayin po ngayon ay napaka-popular. At babasahin kong muli, no, sa Amplified Version. Ang sabi po dito is, but he was wounded for our transgression. He was crushed for our wickedness. It means our sin, our injustice, or our wrongdoing. Yan po yung sinasabi dyan. Ano? The punishment, no, na required po for our well-being fell on Him, sa ating Panginoon Kristo. And by His stripes, ito very popular, ano, our wounds, we are healed. No? Dito po sa ating paksa ngayon, ay hinango po ito sa aklat ng Isaiah, at sinulat po ito ni Propeta Isaiah, no? Na sabi nga ay noong panahong ginampanan na ating Panginoong Jesus ang kanyang tungkulin nito, ang kanyang misyon nito ay 700 years ago, bago pa po isilang ang ating Panginoong Jesus. Ano ho? Kaya nga po, noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pananakop ng ibang mga bayan. Ano ho? At marami po sa kanila ay, sabi nga ay nalulungkot at nangangailangan ng pag-asa. Sabi nga, bagsak ang moral. No? At dito po si Propeta Isaiah ay nagbigay ng mensahe mula sa ating Panginoon Diyos, no? Tungkol po sa isang suffering servant, isang taong handang durugin o magpadurog at magsakripisyo para sa ating kaligtasan o sa kaligtasan ng bayan. Maraming tao noong pong panahong iyon ay nag-iisip, no, ng patungkol sa tagapagligtas na darating.
At sa kanilang pag-isip, ang nasa isipan nila ay isang hari na magtatayo ng pisikal na kaharian. Pero ang atin pong paksa ngayon mula dito sa Isaiah 53 ay nagsasabi ng ibang bagay. No, ano po 'yon? Na ang tagapagligtas ay darating hindi para mamuno ng hukbo, kundi para magdusa para sa ating mga kasalanan. Paano ito nakakonekta sa ating buhay ngayon, mga kapatid? Kahit na tayo po ay hindi mga Hudyo, noong panahon ni Isaiah, no, at libu-libong taon na ang nakalipas mula nang isulat ito, ang mensahe ay parehas pa rin. Tayo po ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng kasamaan, sakit, at kasalanan. Marami po sa atin ang nakakaramdam ng bigat ng sarili na ating mga pagkakamali o nadarama ang hirap ng mga problema sa paligid natin. At ang talatang ito po ay nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa. At mayroong isang solusyon na handa ng ibigay mula pa noon pa man. Ano po yun? Si Jesus Christ o ang ating Panginoong Kristo ang tinutukoy na suffering servant dito sa Isaiah 53. Okay, dito po sa ating talata, no, sa ating title ngayon, sinasabi nga, Our Sin. Ano nga ba ito? No? Una, kung sa ating bahagi ng ating talata, sinabi ko doon, He was wounded for our transgressions, crushed for our wickedness. Ayon po sa pag-aaral, no, alam natin na ang lahat ay makasalanan. Di po ba sinabi doon sa Romans chapter 3, verse 23 ay ito po. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan. Ang lahat ay nagkasala. Walang abot sa pamantayang yun, kundi ang ating Panginoon Kristo lang. Hindi lang ito yung mga mali nating ginagawa tulad ng pagsisinungaling o panloloko. Kabilang din po dito yung kasalanang likas mula pa nung una sa mga unang tao pa na nauna sa atin. At pagiging makasarili na labag sa kalooban ng Diyos. Ang ating mga pagkakamali, kawalan ng hustisya at mga maling gawi, yan po ang dahilan ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, dito sa ating title, nabanggit din, di ba? His scars. Bakit siya po nagdala? Maaring dito sa ating title ngayon, ay bakit nga ba siya nagdala? Our sins, His scars, ngayon, bakit siya nagdala? Doon po sa sumunod na talata, sabi doon, the punishment required for our well-being on Him. Sa Kanya. At ang salitang punishment dito ay tumutukoy sa hatol ng Diyos para sa kasalanan, ang kamatayan at paghihiwalay sa Kanya. Yan po ay matutunghayan natin doon sa talata Romans chapter 6 verse 23. No, ito po ang sinasabi doon. Romans 6 verse 23. Ang kabayaran? Sabi ko na ito kanina. Hindi yan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran, 623. 6:23. 623. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay. At yan po, kabayaran ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. At ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, doon sa unang bahagi, doon sa Romans 3 verse 23, ang sinabi doon, lahat tayo ay nagkukulang. At doon sa mga pagkukulang na yun, wala pong nakalampas sa pamantayan na yun. Kaya kinakailangan natin ang ating Panginoong Kristo upang mabayaran ang lahat ng kasalanan ito. Pero dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, hindi niya pahihintulutan na tayo ay tumanggap nito. Kaya nga binigyan niya tayo ng another option. Another way
and the only way. Sino po yon? Ang ating Panginoong Hesus. Ang isang Diyos at isang tao ang naging sugo ng pagbabayad o yung tinatawag nating propitiation, no? Para sa atin. Pamalit. Kaya, nung una siya ipinako sa krus, no? Sabi nga, ang lahat ng ating kasalanan ay ibinigay sa Kanya. Doon siya nasugatan. Doon siya dinurog at pinarusahan. Hindi para sa kanyang kasalanan, kundi para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po ang peklat na ito, the scars na ito, ang mga sugat na ito ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, yan po ang patunay ng kanyang pag-ibig na handang magsakripisyo. At ngayon, because of that, our sin, His scars, meron po tayong kagalingan. Our healing. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Doon po sa huling parte ng ating scripture ngayon, ito po yung very popular eh. By His stripes, we are healed. Eh, di ba pagka tayo ay nagre-request ng prayer, yan yung kalimitang pinabanggit na scriptures. Isaiah 53 verse 5 at 1 Peter 2:24. Yan po yun. By stripes, we are healed. Kaya nga po sa ating pananampalatayang ito, ang healing dito ay dalawang uri na sinasabi. Ang una ay spiritual healing na unang pinakamahalaga. Dahil ang kasalanan ay binayaran na. Kaya maari tayong makipag-ugnayan muli sa Diyos. Kaya po tayo nakakapag-usap sa Panginoon. Katunayan, kung wala si Kristo sa buhay natin, ito po yung katunayan, hindi po yung pinapakinggan ng Diyos. Kaya nga po, kung wala kang relasyon sa Panginoon, para ka lang nagsasalita sa hangin. Dahil ang unang bahagi ng susi nito ay yung pagtanggap natin kay Kristo. Sa mga hindi nananampalataya, no, kahit anong sabihin nila sa Panginoon, yan pakikinggan ng Diyos. Dahil sa kasalanan. Dahil walang nagbayad ng kasalanan na yun. Pero dahil sa pagbabayad sala, tayo ngayon ay nakalalapit sa Panginoon. At yan yung spiritual healing. Yan po yung sugat na binayaran ng ating Panginoon Jesucristo. Yan yung sugat na dahil sa kanyang dugo, siya ay nakikinig na sa atin. Kaya nga po, sa buhay natin, ang panalangin na maaring mapakinggan lamang ng Panginoon Diyos sa mga hindi mananampalataya ay yung tanggapin niya ang Panginoon Jesucristo. From that moment, lilingon ng Diyos. From that moment, makikinig siya. Pero sa mga taong walang relasyon sa Panginoon Diyos, hindi. Dahil doon sa sinabi sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakapantay sa pamantayan ng Diyos. At ang sagot din ay Romans 6 verse 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa pamamagitan ni Kristo, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun yung moment na pag na tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang ating mga kasalanan ay binayaran na. Kaya maaari tayo makipag-ugnayan muli sa ating Panginoon Diyos, makatanggap ng buhay na walang hanggan at mabago ang buhay natin ng Espiritu Santo. Dahil doon lamang mananahan sa ating ang banal na Espiritu. Diba? Kaya nga po sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay ano daw? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ay napalitan na ito ng bago. Yan po yung Passover. No, yan po yung taklob. Tinakloban ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga nakikita na ngayon sa atin ay ang dugo ni Kristo. Yan po yung covering. Kaya tayo nakalalapit sa Kanya. Kung wala si Kristo sa buhay natin, sa tingin mo ba papasinin ka ng Lord? Hindi. Because there's no covering. And only the blood ang siyang makakapagligtas sa atin. Diba? By shedding of the blood, there's no forgiveness of our sins.
Ito ang pinakamalaking lunas na may bibigay sa atin. Ikalawa, ang physical at emotional healing. Sinasabi rin po sa atin ng Biblia na handang magpagaling ang ating Panginoon Diyos sa ating mga karamdaman at sugat sa ating puso. Di ba? Sinabi po yan doon sa James o Santiago, no? Chapter 5, verse 14 hanggang 15. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang inyong mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis ang pangalan ng Panginoon. 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at papatawarin ang kanyang mga kasalanan. Amen. Yan po yun. Kaya nga po, pinagpe-pray natin yung mga may sakit, o ano pa man ang kalalagayan sa buhay. Dahil yan po ay isa sa mga itinakda, misyon, at pinangako natin Panginoon Diyos. Dahil ang kanyang mga sugat o sugat ng ating Panginoon Kristo ay patunay na handa niyang dalhin ang lahat ng ating mga pasakit. Hindi lang para sa kaligtasan, kundi para sa ating kabutihan at kagalingan. Mga kapatid, diyan po ako magtatapos. Maikli lamang po tayo ngayon. Opo, dahil hindi natin kaya, dapat patagalin. No? Pero sa aking pagtatapos, ay gumawa po ulit ako ng spoken poetry, no, na magsisilbing ating gabay, no, para po sa pinale ng ating lesson na ito. Okay, at ito po ay aking, sabi nga ay pinamagatan din, our sin, His scars, our healing. Okay, ito po ang ating spoken poetry. May dala ka bang bigat sa dibdib? May mga pagkakamaling hindi mo maalis sa isip. Mga salitang hindi mo maibabalik. Mga desisyon na ikaw ay nagdudusa at nag-iisip. Yan ang ating kasalanan. Malamig, mabigat, parang kulog sa kalangitan. Dapat tayong tumanggap ng hatol. Ngunit may isang tao na kanyang kinuha ang lahat ng iyan. Siya'y tinusok, binugbog at ipinako sa krus. Mga sugat sa kanyang kamay, paa at dibdib. Hindi niya kailangang maranasan iyon. Pero ginawa niya iyon. Dahil tayo ay mahal na mahal niya. Yan ang kanyang peklat. Hindi basta marka ng sakit, kundi ng pag-ibig na wagas. Bawat galos ay para sa atin, para alisin ang ating kasalanan at bigyan ng bagong pag-asa. At ngayon, narito tayo. Mga taong dating nalulungkot, ngayon ay may liwanag. Sa kanyang mga sugat, tayo ay gagaling. Ang ating kaluluwa'y malinis, ang ating puso'y mababago ng buong buo. Kung ikaw ay nadadapa ngayon, kung ang daan mo'y madilim at makitid, ilapit mo sa sarili mo sa ating Panginoong Hesus. Ibigay mo sa Kanya ang lahat at mararamdaman mo ang Kanyang pag-ibig. Dahil totoo ang mensahe ng kasulatan, our sins, His scars, our healing. Iyan ang katotohanan na hindi mawawala hanggang sa pagbalik ng tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Yan po ako magtatapos at ngayon naman tayo tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Napaka-blessed po natin at tayo ay meron tayong Panginoong Hesukristo na handang tubusin ang ating mga kasalanan kahit na hindi po tayo ang pinahirapan ay napaka-blessed po ng bawat isa sa atin sapagkat dapat tayo ang nagdusa. Tayo ang ipapako. Di po ba ang
Ngayon po ginugunita natin ang Biyernes Santo. Ngayon po ipapako ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba nakalagay doon? Ngayon, 2,000 years ago. 2,000 years, ginugunita nga, inaalala. Pero hindi naman po dapat tuwing Biyernes Santo lang tayo dapat araw-araw po natin ginugunita kung papaano nagsakripisyo ang ating Panginoon sa krus. Di po ba napapanood natin yung pelikula yan, yung tungkol sa Passion of the Christ, kung mapapanood po ninyo yun. Talagang nakakaawa ang ating Panginoong Jesucristo na dapat ay tayo ang hinahagupit, tayo ang pinapako, tayo ang nagpapasa ng krus. Pero napakabuti po ng ating Panginoon, napakabuti ng puso niya, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para lang sa ating kaligtasan. Kaya po kung tayo ay mayroong mga pinagdadaanan, ay ibigay po natin sa ating Panginoon sapagkat lahat po ng pinagdadaanan po natin ngayon ay kakatiting sa pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Tsaka tayo po ay nakikita na ng Panginoong Diyos. Sabi nga rin po kanina, yung covering ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Pagkat binalutan na tayo ng kanyang banal na dugo. Kaya ang nakikita na ng ating Panginoong Diyos sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba pagka meron tayong minsan nami-meet na kakilala na bata, kapag sinabi, ay anak yan ni Mon, ang naiisip po natin kung ano yung ginawa, kung kakilala natin si Mon, ano yung ginawa ni Mon sa atin. Parang ganun po ang nangyayari na nakakover yung ginawa ng ama doon sa doon sa anak. Kaya ganun din po ang ating Panginoong Jesucristo, kinover niya tayo. Kaya ang nakikita na ng Panginoong Diyos sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo at hindi na tayo. Kaya po kung tayo ay tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapagligtas, ay tayo po ay may nakakabit na doon sa ating pangalan. Kagaya ng Weni in Christ, Mon in Christ. Yon, nakaganon na po tayo kasi nakadugtong na tayo sa ating Panginoon. Kaya wag na po tayong titiwalag sa ating Panginoon. Ay pagpatuloy po natin itong ating mga ginagawa sapagkat itong mga ginagawa po natin ito po ang tuwan-tuwa ang ating Panginoong Diyos sa atin sapagkat niluluwalhati natin ang sakripisyong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya yun lamang po. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Hey, purihin natin pa ng Diyos. Diyan po tayo magtatapos. At ngayon naman tayo pabati sa ating mga kapatid o baya online. At yan, sa ating pong nandito sa ating comment section, pinangunahan po tayo ng Rianzares family. Yan, dito sa unahan natin. At pagbati natin, diyan sa ating mga kapatid dyan sa Makati, yan sa pamumunan ni Sister Babes, yan si Kuya Ramil, at ang lahat dyan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sinundan po ngayon tayo mula po sa Bulaking Chaong ni Nay Marta. Yan, Artilyaga. At pagbati rin natin sa mga kapatid natin dyan sa Bulaking Chaong, sa pamumunan dyan ni Kuya Chris, yan, ni Nay Gori, yan, at sino pa ni Nay Lina, at ang lahat ng buong pamilya dyan, ang Bonalus, Malasmas, Silang, Artilyaga family. Yan, diyan po sa lugar na yan. At yan, sinundan po tayo din sa Barangay Concepcion, sa pamumuno ni Brother Arthur, paring Arthur at kumaring Carmeline, diyan po sa Carmelite Concepcion. Yan, dito po sa San Pablo City. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo. Kumars at Compards. Yan, Kumars at Compards, Yan, at pagbati rin natin sa inyong sa ating mga baby dyan, kay Pau at kay Julene. At syempre, nakita ko rin dito ang ating inaanak, yan, si Tyrone at si Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, sa Azucena Tanyo family, dyan sa Barangay
Concepcion, no ho. Yan si Janessa yan. At kasama rin natin from Barangay San Ignacio, no, kasama muli natin ang ating kapatid yan si Brother Rafael Freyo. Sa mapagpalang umaga sa iyo kapatid, no, at condolence ulit sa iyong para sa iyong pagkamatay ng iyong mahal sa buhay. At pagbati natin sa iyong pamilya, ang buong Freyo family, dyan sila Milka, no? At sa inyong lahat dyan sa San Ignacio. At yan, kasama rin natin ngayong araw na ito ang mula sa Dolores, Quezon, no? Yan, si Tatay Victor Dalangin, at pagbati natin dyan, pati kayo ng TC Dalangin, no? At sa buong pamilya po ninyo, at mga apo, manugang, yan, lahat-lahat na. At yan, kasama rin po natin siyempre ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Yan, kasama rin po natin dito lang po yan sa bahay. Ano? Yan, doon sa kwarto na nila dyan. No? At pagbati natin sa lahat. No? At yan, kasama rin po natin ngayon, mula po sa Bulaking Chaong. Yan, kasama rin natin si Brother Ian at pagbati rin natin kay Sister Maripe at sa kanilang mga anak, no, na nandiyan sa Bulaking Chaong at kay Sister Marape na nasa Israel, no. Ingat-ingat po mga kapatid. At yan, from United States naman tayo, from Washington. Yan, kasama po natin si Nurse Abigail Dao. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, kay Nurse Abigail Dao. Yan. At yan, from tungo naman po tayo sa San Gregorio, Calihan, San Pablo City. Yan, kasama po natin. Yan, si Sister Buena, no? Castillo. Yan, pagbati rin natin sa ating kaibigan dyan, kay Brother Alvin Castillo. Yan, at sa inyong lahat dyan. At tungo naman po tayo sa Villa Escudero. Kasama po natin ang Patual family, yan, si Nay Winnie Patual, at pagbati na rin natin kay Ate Lisel Dalangin, dyan po sa Villa Escudero at sa buong pamilya ninyo dyan. Yan, at sino pa? Yan, kasama rin po natin muli ang Nonoso family, yan, sa pangunguna ni Ate Nela, no, sa pagpagbati sa iyong buong sambayan. Ano ho? At from Tiloric Church, no, kasama natin muli ang yan, sila Sister Alma Tatel, no? Barbie Kaiser, yan. Yan, diyan po sa Pila Laguna, no? Yan. At yan sa pangunguna ni Pastor Eds Rona. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. Okay, at sino pa? Yan, from Cotabato City, yan, kasama po natin ang aking magandang pinsan. Yan, si Ate Judith Brigule. At sabi nga, pagbati natin dyan, sa aking mga kamag-anak dyan, ang Tanchua, sabi nga, ano pa, Untalan, at syempre ang Gitgano family. Yan, mga kamag-anak natin dyan sa Cotabato City, Alamada. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan, no? Si Ate Judith, no? At Chua, no? Chua family yan. At sino pa yan? Pagbati rin natin sa ating kapatid yan kay Foreman Rick Ramos dyan sa Santa Rosa, Laguna. Ingat po kayo dyan. No? Yan. At sino pa? Okay. Yan, from Osamis City. Kasama rin po natin ngayon si Doktora Julia C. Isang mapagpalang umaga po, Doktora, sa inyong lahat dyan sa Osamis City. At purihin ang Diyos. No? At ngayon naman, tayo po ay magtatapos na. No? At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa muling mensaheng ito. Mula po sa Isaiah 53 verse 5 na pinamagatang our sin, His scars, and our healing. Lord, ito po ay nagpapaalala na ikaw yung Diyos na siyang nagbayad ng aming kasalanan. At dahil sa iyong mga peklat, ito'y nagpapatunay na ito'y tinapos na at natapos na upang paalala sa amin na ang aming mga kasalanan ay binayaran mo na.
Kaya Panginoon, sa aming pagmulat bilang iyong mga tagasunod, ito po ay isang paalala na ikaw ang tumapos ng lahat. Kaya Panginoon, nawa ay piliin namin, Panginoon, ang pagbabago na iyong ninanais sa buhay namin. Ang bagong buhay, ang bagong pag-asa na siyang nagtutulak sa amin upang gawin namin ang iyong kalooban, hindi ang sa amin. Kaya Panginoon, salamat sa iyong kabutihan at sa iyong pangakong ito. Kami po ay patuloy na nananalig at hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong banal na Espiritu. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, naniniwala po kami sa kagalingan, naniniwala po kami sa provision na iyong pagkakaloob sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Muli sa lahat ng ito, sa iyo po kami nagpupulit, nagpapasalamat. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Yesu Cristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. Magbati ko rin pala, no? Nakita ko rito si Pastora Pe at si Ate Lisel Dalangin. Magbati natin sa Andal, Artillaga at Dalangin Family. At yan, kasama rin pala natin si Nay Josie ng Santo Niño. Yan, no? Isang mapagpalang umaga po. No? At dahil yan, mga kapatid, signing off. No? And ito po ang inyong kapatid sa ating Panginoon at bumabati sa ating lahat na God's morning, everyone.